Alinsunod naman sa mandato ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing maayos at ligtas sa mga pasaherong pauwi ng kanilang mga bayan sa labas po ng Metro Manila, pati na mga bakasyonista. Nagsagawa ng inspeksyon ang Transportation Department sa Manila North Port ngayong araw para sa dagsa ng mga tao sa mga pantalan. Ang detalye sa ulat ni Vel Custodio. Nagsasagawa na ng inspeksyon ng Department of Transportation sa mga pantalan sa bansa para sa mas ligtas at komportableng biyahe ngayong Holy Week. Binisita kanina ng DOTR ang Manila North Port para sa naturang inspeksyon. Katuwang ng DOTR ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard para sa mas maigting na seguridad sa pantalan. Nag-deploy din ng PNP at K9 units. Ito ay alinsunod sa Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024. Inaasahan kasi na mas tataas pa ang bilang ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Mahigit 2 milyong pasahero ang maaaring dadagsa ngayong taon. Mas mataas ng nasa 2,000 pasahero noong nakaraang Semana Santa. Naitala rin ngayong araw ang pinakamataas sa passenger traffic sa mga pantalan. Mahigit 311,000 ang tinatayang passenger traffic na sinundan naman ng inaasahang nasa mahigit 307,000 sa linggo ng pagkabuhay. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, nagbaba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mandato para panatilihing safe and secured ang mga pasahero. Meron silang makakahinan, malinis yung mga comfort rooms. No? Siguro yun ang importante ngayon na maging comfortable yung kanilang stay dito sa terminal. Nananawagan pa rin kami doon sa mga shipping companies na i-improve nila yung kanilang mga booking systems. No? Kasi importante maayos yung booking systems nila. No? Parang sa airline, no? Pwede kang bumili ng ticket online. No? Pwede kang bumili ng ticket sa mga travel agencies. No? Maraming options. No? Siguro ganun din dapat ang mangyari dito sa mga shipping companies natin. Para sa mga naudlot na schedule ng biyahe, maaari pa itong ma-refund ng buo para sa rebooking. Bukas din umano ang Philippine Port sa mga rerouting para sa mga biyahe. Maaari ding magdagdag ng biyahe ang Maritime Industry Authority kung kinakailangan. Samantala, nagbigay babala ang Philippine Ports Authority sa mga balak mag-book ng biyahe online. Sa mga nagbo-book online, mag-book lang po tayo doon sa official website ng mga shipping lines kung meron silang available. O kung wala naman silang available, doon lamang po tayo sa mga lehitimong mga ticketing agent or doon mismo sa opisina ng ticketing line. Nilinaw na wala ng kinakailangan pang bayaran na travel insurance dahil kasama na ito sa binibiling ticket. Abiso ng PPA na bawal magpasok ng matalim na bagay sa mga pantalan. Payo rin na i-check kung ano-ano ang mga pwede at ipinagbabawal na ibiyahe na meat products dahil sa alerto ng African swine fever sa ilang mga lugar. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.